pinagmumulan ni Donald Nojas, dating anchorman at program director ng AM radio station ng RGMA Network sa Bacolod, ang buwelta ng GMA na dismayado lang siya sa pagkakatanggal sa kanya. Kaya siya ngayon nagsasalita sa umano'y pagmamanipula ng ratings ng GMA. Nanindigan si Donald na hindi lang sa TV nagkakadayaan ng ratings kundi sa radyo rin. We have a special budget for that to buy out certain surveyors. Basta ma-identify lang namin at ma-justify namin yung gastos sa survey. Gawin lahat anong klaseng manipulation basta kakayanin ng budget or even beyond our budget, basta ma-justify lang namin na aangat yung rating ng Super Radio. We will be supported by the network. Iginit niyang ang management umano ng RGMA ang utak ng special operations para sa manipulasyon ng ratings. Hinamon niya silang magpa-lie detector test para magkaalaman na kung sino ang nagsasabi ng totoo. Alam talaga ni dahil katulad sa akin, I was receiving orders from our Vice President. Bukod kay Donald, nagsalita na rin ang dati niyang boss at station manager ng Super Radio Bacolod na si Fred Alejaga. Diretsahang kinumpirma ni Fred ang mga pahayag ng kanyang dating bisor. August 2004, nagsimula sa RGMA si Fred pero nagretiro rin noong 2007. Sabi niya, top secret umano ng RGMA ang dirty tricks para sa pagdodoktor ng ratings. Compartmentalize eh. Hindi dapat isasabi sa lower kasi top secret itong ginagawa ito. Top secret yun. Hindi pwede na isabihin mo sa mga lower echelon. Baka mag-leak. You must be careful na hindi kayo mahuli. Hanapin nyo yung headquarters. At saka yung other detailed trabaho, sa level na namin yung Kinumpirma rin ni Fred ang 150,000 pesos na standby fund ng special operations na ito at ang special budget naman para sa field interviewers o FI kung tawagin na siyang mga insider nila sa survey company. Inamin din ni Alejaga maging ang pagkakarecruit nila noon sa testigo ng ABS-CBN na si Toto Aligin sa umano'y manipulasyon ng TV ratings sa Bacolod. Totoo yung sinasabi ni Toto Aligin. Kinukumpirma po ninyo na kinuha ng RGMA si Toto kahit na wala siyang maipakitang ID? Hindi naman sila regular employee, hindi naman dapat na may ID sila. Yung mga regular employee lang binibigyan ng ID. Sabi ni Fred, alam nilang mali ang dayain ang ratings, pero napilitan daw silang gawin ito para mag-number 1. Tayong pinapakinggan ng tao, pero matalo tayo in 1 week's time kung hindi tayo marunong during survey time. Masama nga sana, pero wala kang magawa. Kung hindi ka sumasabay sa ganyang gawain, mawalan ka ng pera. Wala kang advertisement. Kasi yung Bible ng advertiser, yung survey results eh. Nilinaw ng mga dating empleyado ng RGMA na hindi nila intensyong siraan ang GMA. Gusto lang daw nilang maituwid ang rating system. Owners ng TV set, owner ng radio, sila ang manguna. Na hindi magpa-manipulate. Itong nangyari, this is a blessing in disguise na makoreksyon na itong result na hindi manipulated. Kasi kawawa naman yung advertiser. Jing Castañeda, Patrol ng Pilipino, Bacolod City. Sa panig naman po ng GMA Network ay hindi po nila direktang sinagot ang mga pahayag ng dating station manager ng Super Radio Bacolod na si Fred Alejaga. Kaugnay sa manipulasyon sa radio at TV ratings sa pahayag na inilabas ni RGMA President Mike Enriquez, ginit niyang patuloy ang pagsagawa ng lehitimo at hayagang promotional activities ng mga istasyon ng RGMA at ilan po sa mga promotional activities na ito ay sinagawa katuwang daw ang ilan sa mga prestigyosong advertisers at advertising agencies sa bansa. Ipagpapatuloy daw ng RGMA ang mga lehitimo nitong promotional activities sa radyo lalo't nakapagbibigay ito ng aliw at saya sa kanilang mga tagapakinig.